Magandang araw sa ating lahat. Ako po si Jeremy Piscano, ang inyong magiging tagapagturo ngayon sa isa sa mga mahalagang core value ng pagiging isang leader. Ako nga pala, si Jeremy Piscano, ay isang SSG President ng aming paaralan, Antipolo City Senior High School, at Division Federation Officer din bilang auditor. At ako rin ay kasapi sa Antipolo Youth Development Council bilang Committee on Spiritual and Faith Development. At sa aming church, sa Most Holy Church of God in Christ Jesus, ako po ay isang youth coordinator ng Division of Rizal. And pasisimulan natin ang ating pag-aaral sa pagiging makadiyos. Ayan, nakikita po ninyo sa inyong harapan, makadiyos. Makadiyos, ano nga ba ang pagiging makadiyos? Ito ay isang God-fearing. Sa pagiging leader, dapat ang isang leader ay God-fearing. Isang matatakuting leader. May takot sa Diyos. Ano pa ba ang ibang definisyon ng pagiging makadiyos? Ito, yung pagiging mapaglingkod, pagiging malapit natin sa Diyos, at palagi tayong may gabay mula sa Diyos. Ayan, next natin. Makadiyos. Ano ba ang ibig sabihin? It expresses one's spiritual beliefs while respecting the spiritual beliefs of others. Sa madaling salita, ito yung pagiging respetado. Marunong tayong respeto sa mga paniniwala ng iba, lalong-lalo na sa spiritual na paniniwala. At kasama dito ay ang pagrespeto sa mga relihiyon. Ayan. Next natin. Ayan. Isa sa katangian ng pagiging makadiyos, it engages oneself in worthwhile spiritual activities. Ang pagiging isang leader ay nangunguna sa pagkasagawa ng mga spiritual activities, pagdaraos ng mga projects, ng mga activities na may kinalaman sa ating pagiging makadiyos. Ikalawang bagay na dapat kailangan ng isang leader sa pagiging makadiyos ay ang pagrespeto sa mga banal na lugar o yung pagrespeto sa mga sagradong lugar. It respects sacred place. Katulad ng simbahan, katulad ng pagpunta sa mga kapilya, katulad ng pagdaan natin sa moske, marunong tayo rumespeto sa mga banal na lugar kahit hindi tayo kaanib o tawag nga nila ay nananampalataya sa samahang yun o sa reliyon na yun. Ang isang leader ay nangunguna para irespeto yung mga bagay na sagrado sa iba. Sa ikatlong bagay, ang pagiging isang leader ay marunong rumespeto. They can respect religious beliefs of others. Ang pagiging leader ay marunong rumespeto sa paniniwala ng iba. Marunong rumespeto sa mga paniniwala ng iba't ibang reliyon. Bagamat meron kang ibang reliyon, dapat marunong ka ring rumespeto at magbigay galang sa ibang reliyon na meron dito sa atin. Yan na isa sa patunay na ikaw ay isang magaling, isang makadiyos na leader. Ang ikaapat na bagay na dapat malaman ng isang makadiyos na leader, they demonstrate curiosity and willingness to learn about other ways to express spiritual life. Ano ibig sabihin? Sa salitang curiosity and willingness, kahit meron akong kahit meron akong ibang pananampalataya, kahit may iba akong paniniwala,
Meron ako dapat curiosity bilang isang makadiyos. Meron akong isang curiosity and willingness. Meron akong pagtataka at naisin na malaman behind of that, bakit ginagawa ng ibang reliyon, ng ibang paniniwala, yung paniniwala nila, yung ginagawa nila. Kunyari, yung iba nagdadasal. Ngayon, may curiosity ako at may willingness na akong na matuto. Aalamin ko yung behind of that. Aalamin ko yung history, bakit sila nagdadasal. Ano ba yung dahilan kung bakit sila nagdadasal? Isa yun sa nagpapakita ng isang mabuting makadiyos na leader. Yun ang isang makadiyos na leader. Kung saan, pinapakita natin yung pagiging makadiyos at marunong tayong rumespeto sa kanilang paniniwala. At ang iba pang katangian ng pagiging makadiyos, they show adherence to ethical principles of upholding truth. Isa sa katangian ng pagiging makadiyos ay sinasaalang-alang natin yung iba't ibang paniniwala at katotohanan ng ibang tao. Yung mga paniniwala na kanilang ginagawa, kanilang relihiyon, yun ay isang katangian ng pagiging makadiyos. Ano-ano ba yung ibang mga katangian pa na meron dapat ang isang makadiyos na leader? Una, sila ay nagsasabi ng katotohanan o ng totoo. They tells the truth. Ayan. Madaling intindihin naman yan na ang katotohanan ay dapat ginagawa ng isang makadiyos na leader. Ikalawang bagay, they returns borrowed things in good condition. Isa sa mabuting bagay na naidudulot ng pagiging makadiyos ay marunong silang magbalik ng mga bagay na kanilang hiniram sa mabuting kondisyon o nasa maayos pang kalagayan. Isa yan sa natututunan natin bilang isang makadiyos na leader. Dapat ang isang leader, lalong-lalo na sa mga bagay na hinihiram, dapat pinabalik natin ang mga bagay na maayos dahil hindi yun sa atin. Yun po yung lagi nating tandahan bilang isang leader. Ikatlo, they demonstrates intellectual property. Ayan. Ang isang leader, ang isang makadiyos na leader ay marunong mag-alaga ng isang paniniwala, marunong rumespeto, marunong ilagay yung sarili sa iba. Ikaapat na bagay, they expects to honesty from others. Una, pero bago yung mga bagay na yan, bago tayo humingi ng pagiging honest sa iba, bago tayo mag-expect ng pagiging tapat mula sa iba, dapat marunong muna tayong rumespeto. Marunong muna tayong maging tapat, maging loyal. Ayan. Hindi nagsisinungaling. Kung tapat ka sa sarili mo, kung marunong kang respeto sa sarili mo, kung marunong kang hindi magsinungaling sa sarili mo, yan ay isang katangian na ng isang makadiyos na leader, at yun din ang ini-expect niya mula sa iba. Sabi nga ni Confucius at sa isang verse sa Biblia, gawin mo sa iba ang nais nilang gawin sa iyo. Tinatawag nga yun na golden rule, isang ginintuang palatuntunan. Ayan. Golden rule, gawin mo sa iba ang nais nilang gawin sa iyo. Para makatanggap ka ng pagiging tapat sa iba, ng pagiging honest sa iba, gawin mo sa iba para gawin nila sa iyo. Ayan. Next. They aspires to be fair and kind to all. Isa yun sa katangian pagiging makadiyos na dapat taglayin talaga.
dapat ang pagiging makadiyos marunong magbalanse, marunong maging fair, hindi namimili, hindi nagiging bias, at nagiging mabait sa lahat. Hindi natin dapat pinaglalaban kung yung paniniwala natin sa iba, wag natin ipilit sa kanila. Wag natin pilitin, wag tayong pumasok sa isang masikip na lugar. Masikip na nga, sisiksik ka pa. Kasi ang isang pagiging makadiyos ay isang advocate ng pagiging pantay-pantay, isang advocate ng pagiging mabuti sa lahat ng tao. Next, they identifies personal biases. Ayan, piliin natin yung sarili nating paniniwala. Huwag natin hayaan na yung personal nating paniniwala ay makaapekto sa iba. Ibig sabihin, huwag sanang makaapekto yung paniniwala natin na ipilit sa iba. Huwag natin ipilit yung mga bagay na hindi nila pinaniniwalaan. Sapagkat ang isang makadiyos na leader ay nagtataguyod, nangangampanya. Ibig sabihin, isang advocate ng pagiging pantay-pantay. Next, they recognizes and respects one's feelings and those of others. Yan. Isa sa paulit-ulit kong sinasabi, dapat lagi nating kinikilala, nire-respeto ang damdamin ng iba at damdamin natin. Ito, kung marunong tayong rumespeto sa ating sarili, kung marunong tayong kumilala sa ating sarili, marunong na din tayong rumespeto at kilalanin ang ibang tao. Kung hindi natin natutunan kung hindi natin ginagawa sa sarili natin yun, paano pa natin magagawa sa iba? I-apply din natin dito yung golden rule na sinabi ni Confucius. Gawin natin sa iba ang nais nilang gawin sa atin. Ayan. At bilang pagtatapos, mag-iwan ako ng isang closing quotation na mula sa Bible na sinabi ni King Solomon, ni Haring Solomon. Based on Proverbs chapter 9 verse 10. Sinabi ito ni Haring Solomon. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. Bagamat ito ay galing sa Bible at kahit hindi natin ginamit yung ibang quotes na mula sa ibang religion, pero ito pwede natin may apply kahit sa anumang religion o sa ibang paniniwala. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang pagiging matatakutin natin sa Diyos, yung pagiging mapapaniwala natin sa Diyos, ng pagiging makadiyos, ay simula ng ating karunungan. Ano ba yung karunungan? Ng kaalaman. Ay yung kasunod, and knowledge of the Holy One is understanding. Yung pagiging makadiyos, nagtataglay ng maraming kaalaman, ng maraming karunungan, dahil natutunan natin sa pagiging makadiyos ang pagiging marunong rumespeto, marunong maging mapagkumbaba, marunong gumalang, marunong maging mabait sa lahat ng tao, at bilang huli ay marunong mag-advocate ng pagiging pantay-pantay sa lahat. Yan. Ang lagi nating tatandaan, ng isang makadiyos ay nagtataguyod ng respeto sa lahat ng paniniwala, pagrespeto sa lahat ng tao. And because of that, thank you, God-fearing leaders. See you again. Thank you.